Mga kapatid, meron din pong abiso ngayon ha, itong ICI ninyo. Hindi natin, ha? Oo, meron daw ho silang pinatawag na mga ano ngayon, mga resource persons. Oh, tapos Okay. secret ulit yung yung ano nila hearing. Oo, kagaya ng mga nauna, wala pa ring live streaming. Tingnan natin. Pero mamaya po, bibigyan namin kayo ng sample kung paano po ang galawan nitong ICI na ito with all due respect. Yun. It's, ICI, which literally means... Independent Commission for Infrastructure. sorry, some people beg to disagree, Madam Chair. Oo, ano bang meaning para sa inyo? Sa kanila, sa iba, Oo. it's intentionally concealed investigation. Pabago ng pabago yung meaning, ha? Bawat linggo na lumilipas. Okay. Intentionally conceal, ha? Concealed Concealed investigation. Ang ba si investigation. attorney? Taga naman mag-iisip ka. Kaya ngayon ang katanungan, sino ba ang kanilang magiging sakripisyo dito sa hinihingi ng bayan na balyena o matabang isda? Tignan natin kung sino. Balita po itong sinasabing rollback daw sa diesel. Uy, oo nga. Pero mukhang hindi nila pinapaabot ng 3 piso, ha? Correct. Kasi sa mga balita kahapon, 3 pesos. Pero kanina, nadinig ko, 2 Okay. pesos and 90 centavos. Tama ba? 10 centimos na lang, mga Di bossing. ba binigay? Pero Oo sa nga. gasolina ho, may bawi na naman po sila. No? May aumento Yan po na sa nga. gasolina. At ang LPG, may aumento rin po. Ngayon, mga kapatid, ha, ito ho mga ganitong mga pangyayari ay wala ho naman po tayong choice. Correct. Kasi wala ho naman tayong control dyan. Ang ating po lamang ngayon, ano ho, ay tangkilikin ito. Kaya sa ating mga motorista ngayon, anong ating sigaw? Full tank na nyo! Kung may pang full tank, ha? Kasi yung iba talagang wala eh. Ay, oo nga. Diba? Lalo na po sa ating mga TNVS drivers, sa mga taxi drivers, sa mga namamasada. Mga kapag-uusapan pong paksa, definitely po lahat tayo may pakialam dito. At doon din po sa mga mamamalengke, kayo po ay aming inaanyayahan na magsabi po sa amin magkano po ang inyong bili per kilo po ng sibuyas kasi po ang gobyerno ay nagtakda na po ng SRP para po naman sa sibuyas. Kung Magkano may bang susunod, SRP? Okay. ang SRP ay 120 pesos po mga kapatid. So ang tanong ngayon, may nabili po ba kayo kahapon? Kasi nagsimula na po yan kahapon. Tignan Kaya mo sa lang, bantay presyo ng... suggestion lang naman iyan. Oo nga Pero pala. ngayon dito sa ating bantay presyo, ang presyo po mga kapatid ng sibuyas ay eto na. Para po sa local na red onion, ang prevailing price po ngayon ay 300 pesos. Tama yung nanay ko, ha? Okay. Nung sinabi niyang 300 pesos. Local yan. Local po ito. Okay. Ang average price naman po, 287 pesos. For imported onion, 265 pesos po ang prevailing price. Okay. Ang imported na white onion ay 140 pesos. Sige. So, yan po ang katotohanan mismo na nanggagaling po sa Agriculture Department bantay presyo. So, yung pong SRP nga naman as the word suggests, suggested retail price po lamang ito. If you don't follow the suggestion, well, bahala kayo sa buhay niyo. Gagawin ng sa kanila, DA. Okay. Ngayon mga kapatid, may panawagan po ang gobyerno. Baka meron kayo nakikita po dyan. Oo, na palagay ko po naman sa mga Pilipino, pamilyar na po kayo sa pagmumukha nito. Tulungan daw po ang Estado para po natin matukoy nasam na ba si saldi mo. Ha? Hindi akin yun, no? Zaldi mo. Wow, big Oo. Zaldi mo yan. Sayong sayo. Hindi, saldi nila. Acheche. Oo. Sa kanya dumaan yung pera. Kung zaldi ko yan, dumaan din sa akin yung pera. Pero hindi. Dati Oo nga ho, saldi nila yan. Ngayon po, ayaw na ho nila. Correct. Kanya-kanya na sila. Galit-galit po sila. Pero tama Sige. ka. Yun din Okay. bang napansin mo kahapon nung sinasabi na tulungan nga daw sila kung makita si Zaldi dahil ang napapabalita ay nasa Portugal. Portugal. Yun ang sinasabi. So sa mga kababayan po natin na nandyan, mangyari lamang kung makita nyo siya, i-picturean o videohan para matulungan po ang ating gobyerno na maiuwi na po si Zaldi dito sa Pilipinas. Talaga Portugal, ba? mga kapatid. Portugal, ha? So, nasan ba ang Portugal?
Aba, hindi pa ako nakakapunta dyan. Yan Nasaan bang po Portugal? ang bayang sinilangan ni Magellan. Sa Espanya. Hindi Espanya. Saan ba? Saan ba? Portugal, hindi. Saan? Portugal is Portugal. Hindi ba sa Espanya ang Portugal? Hindi. Opo, it's another country. Talaga? Spain, Okay, and sige. Portugal is Portugal. Halatang di pa ako nakakapunta sa Portugal. Hindi, Anyway. sige. Opo, Lisbon ang capital niyan. Yan. Baka naman lumalakad ng paluhod sa Our Lady of Fatima. Kasi dun sa Portugal, from Lisbon, we will travel, almost about 2 hours by land para doon sa simbahan, kung saan ang sinasabi nga nagpakita apparition. Yan, Our Lady of Fatima. Okay. Doon, ang mga Pilipino at mga Katoliko nagkakaroon ng pilgrimage. At dahil nga sa kanilang mga panata din, baka lumalakad ng paluhod ngayon doon si Saldimo. Para hindi siya makita. Kasi mahabang paglakaran ng paluhod. Magmula doon sa simula hanggang papunta doon mismo sa mga ilang kilometro? Hindi ko alam kung aabot ba ng... Pero hindi ka kayanin ng tuhod na. Anyway. So, isa sa mga tourist attraction. Baka naman, isa pilgrimage site, no? So, ito sa Fatima. Anyway, so, nananawagan ng gobyerno, girl, baka daw po may informasyon kayo. Okay, para bagang ang gobyerno po natin kulang pa sa intelligence fund, ano? At kulang pa po sa koneksyon sa Interpol o saan man. Ang tanong lang natin ngayon, sa totoo lang po, mga kapatid, bakit hanggang ngayon hindi pa kanselado ang passport ni Zaldi Niño? Hanggang ngayon, di ba naglabas ng arrest warrant laban kay Zaldi ko? Okay. Naglabas ng arrest warrant laban kay Harry mo? Kay Harry Roque. Harry Roque, oo. Okay. Paglabas ng arrest warrant, may sinasabi daw na naglabas ka agad rin ng kautusan na kanselado na ang pasaporte. Ang pasaporte ni Harry Roque. Hindi ho natin alam kung ano ho ang panuntunan dito po ng husgado, pero ang latest sinasabi ng DFA na wala pa kanilang court order para kanselahin ang passport ni Zaldi Niño. Sandali lang. Sino ba ang dapat na umasikaso niyan sa kanselasyon ng kanyang passport? Magandang tanong. Di po ba? Kasi yung kay Harry Roque sa Pasig na kansela, sa isang korte sa Pasig na kansela yung kanyang passport. So itong kay Zaldi ko, bakit hindi pa makansela? Kansela. Ang sinasabi ng DFA kahapon, wala pa silang natatanggap na report na dapat kanselahin na itong passport ni Zaldi. Di ba siyang starring dito? Parang ang bilis, no? Ang bilis nung kay Harry Roque. Automatic ba yun? Pag arrest warrant, cancel yung passport o separate petition yun? Anyway, so yun po ang latest dito, mga Marites. Ito po ang latest. Marites ka! Wala pa pong order mula sa court daw sa DFA na kanselahin ang passport. Ano pa hinihintay nila? Panibagong apparition? Pasko. Medyo tayo lang po yung nag-iisip-isip at may mga agam-agam sa mga pangyayaring ito. Ngayon, may sinasabi din na hindi naman kinukumpirma. Portuguese passport daw ang hawak ni Zaldi ko. Yun ang sabi yung sinasabi naman na siya ay merong golden visa. Aba. Bilang isang investor dito po sa Portugal. Mga kapatid, yung golden visa na yan, iniaalok yan maging sa Spain. Marami po ang mga Pilipino, mga politiko, marami mga politiko na nakakuha niyang golden visa na yan. Ano ba ang ibig sabihin yan? Kung ikaw, halimbawa, ay bibili ng condominium ng ari-arian sa bansang ito. In this case po, Spain nag-aalok niyan, pati Portugal po, pati Greece nag-aalok niyan sa halaga na 500,000 euro. I-compute mo yon sa times 67 or 65, mga nasa 30-37 million pesos na halaga ng ari-arian, makakakuha ka
Tama, 33.5 million pesos. Makakakuha ka ng Golden Visa. Anong ibig sabihin nun? Ang turing sa iyo ay resident. Yun. Pero hindi ka passport holder ng naturang bansa kasi ibang usapin yun. Yung pagkakaroon mo ng pasaporte, ibig sabihin kasi nun, citizen ka ng bansang iyon. Iba yung Golden Visa sa passport. Sa citizenship. Di ba? Gusto ko lang klaruhin yan, ha? Hindi mo na kinakailangan maging isang lawyer para pumaunawaan yan. Yung Golden Visa is visa na espesyal. Yan. Di ba, meron kang visa papunta ng Japan. May visa ka papunta ng... Kapag may golden visa ka, pwede ka magpabalik-balik. Halimbawa sa Portugal. Parang ganon. Kasi ang pangkaraniwang visa, may number of days stay. Correct. Pero pag golden visa, wala. Para kang resident. Makukuha mo rin ba yung benepisyo ng mga residente? Hindi. Negative. Basta pwede ka lang magpabalik-balik. Meron kang benepisyo as investor. Ayan. May mga listahan yan na maaaring makuha ang benepisyo. Ayun. Baka meron kang discount sa duty free. Ay, hindi po Ito lang yan So, ngayon, hindi natin alam kung ang hawak ba ni Zaldi ay golden visa o talagang Portuguese passport. Katulad nung sinasabi ni DILG Secretary John V. kahapon. Yun ang sabi niya. May Portuguese passport daw. Okay, anyway. So, ito mga kaisipan dito, assuming po, na dual citizen na siya. Di ba? May Philippine passport siya at meron siyang Portuguese passport. Ibig sabihin, siya din po ay Portuguese resident. Citizen. Ano hong visa nito kung kansilahin man natin ang passport nito? Correct. Hindi na ba siya maaaring damputin doon ng Interpol? Kung siya po ay nasa red notice na? So pag may Portuguese passport, di na natin mapapauwi? Di ho ba? O sige, ang punto lang po dito, talaga bang seryoso kayong mapauwi si Zaldi ko? O dinidribble nyo lang ang bayan? Kami lang po ay nagtatanong. Okay, para din po itong dribble din ng ICI kahapon. Ang dami nilang mga nag-meeting sila. Ano nang ginagawa ninyo kay TryGive? Bakit walang mention po ng TryGive o ng ilang pa pong sinasabi ni Roberto Bernardo na mismo merong personal knowledge na inabutan niya ng suhol hango sa kanyang testimonya? Talaga namang mag-iisip ka. Kaya ngayon ang katanungan, sino ba ang kanilang magiging sakripisyo dito sa hinihingi ng bayan na balyena o matabang isda? Tignan natin kung sino. Bueno, kami po ay handang-handa na po para sa ating balitaan. Ilan ba ang mga Pilipino sa Portugal? I-google mo nga. Kung ilan ang mga Pilipino doon. Opo, panawagan, may mga manggagawa rin pong Pilipino doon. Definitely, ang mga Pilipino kasi kahit saan lupalop, kahit saan lugar, ang dami pong mga manggagawang Pilipino. Alright, so sa Portugal, good morning po sa inyo sa lahat ng ating mga kapatid dyan na mga kababayan po natin. Well, ang pinakahuli, 2007 pa ito, nasa 20,000 Filipinos daw ang nandyan ngayon sa Portugal. Yun ang sinasabi dito ni AI sa Google. Ay. Wow, ang dami. Mahigit 20,000 Pilipino po ang nandyan ngayon sa Portugal. At tama nga yung sinasabi mo, ang dami nagko-comment dito. Meron tayong nanonood sa YouTube na nandun sa Portugal ngayon na dual citizen. Yun ang sinasabi niya. At si Bea Alonzo, noong 2022, bumili ng property dyan sa Spain. Okay. Tama yung sinabi mo, yung binanggit mo na presyo, 500,000 euros. Yes. So, naging permanent resident siya doon. Na-extend din yun sa nanay niya. Okay. Opo. Yun po yung, pero hindi siya ba ay passport holder na ng Espanya? Mukhang hindi, Hins, di ba? Hindi, Hins yata. Oo. Kasi nga, golden visa po lamang ang turing doon, no? Opo, Portugal, yan kumbaga pag nakita mo sa mapa ng Europa, yan po ay nasa may bandang kaliwa ng Espanya. Alright? Pero dyan portion, kumbaga itong buong kalupaan na ito, may portion diyan na para bagang sa Israel, may portion doon na Gaza Strip, 'yon. Ganun po 'yan. Okay? So naandun po yung Portugal. It's a separate country at Lisbon po nga ang kanya pong capital. Pwede ka lumipad diyan pwede kang mag-land trip actually.
Pero ang pinakamalapit-lapit din dyan na maaari mong puntahan ay yung Sevilla, no? Diyan po rin Sevilla in Portugal. in Spain. In Spain naman. In Espanyol. Gaano ba kalayo ang Portugal sa Espanya? Dikit siya. Dikit na dikit lang. Landlocked Pero sila. kung ikaw ang tatanungin, saan ang mas maganda? Sa Espanya o sa Portugal? Magkakaiba sila. Anong iyong paborito sa Europa? Kahit na sila ay pareho lamang na Europa, bawat isang bansa po ay meron din silang mga katangian na kanila lamang. Oo. Ang maganda roon sa Lisbon, eto lang, gaya po na ilang mga patakbo, no, ng ibang mga bansa. Kapag merong lugar na ang mga building ay mga luma, dyan sa capital mismo sa Lisbon, yung shopping center dyan, mapapansin mo, mga lumang mga estruktura o bahay na hindi ginigiba para tayuan ng mall. Yung mismong yun na mga bahay na yon ang ginawang mga tindahan ng kung ano-anong produkto. Oo, part ng history nila, no? Yes, hindi nila ginigiba. Oo. Hindi nila ginigiba. Ba? Yun ang, hindi yung gigibain, tatayo ng mataas na mga magagawa ng building. Hindi. So pag nagpunta ka dun sa part Lisbon, part yung ng itsura kultura. nung dating mga building, nandoon pa, makikita mo. Makikita mo pa. Nice. Yung mga sinauna na mga building na nagkakaroon lamang ng repairs. May mga batas ata sila doon para sa preservation ng kanilang mga historical sites. Yan. Na hindi mo tinitibag Ang mga lumang estruktura. Oo, na parte ng kanilang kultura. Yes, Oo. ang kanilang kasaysayan. Dami Sa mong atin alam kasi- sa Lisbon. Malamang kwento ng kaibigan mo yan, Ay, boy. nako, kwento sa akin ni Seth Velasquez. Yan ang sinasabi ko na eh. Oo. Okay, mga kapatid, sa Portugal ngayon ay 3,000 na lang daw po. Baka nag-migrate na baka lumipat na ng Spain. Okay, para dyan ng Ethics Committee, siya po suspendido ng 60 days bilang isang kongresista at siya daw po ay hindi makakatanggap ng kanyang salary and allowances. Wow! Okay, so siguro magandang itanong sa Ethics Committee ngayon, magkano po ba ang salary? Ang salary po ay hango sa standardization law. Mayroon pong kaukulang halaga yan doon sa kanila pong salary grade na I think it's 32 or 31. Standard yan, fixed yan. Ang tanong, magkano ang allowance ninyo? Atin pong kakausapin sa ilang pong sandali, importante po ito na personalidad sa ginagawa po ngayong hindi lang investigasyon o hindi pagkakaso, actual na kaso po sa mga tao at individual, mga opisyal na sangkot dito po sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Abangan din po ninyong aming pong binubuo na Think About It episode na may kaugnayan pa rin po sa isyong ito. Opo, ang ating pong sinasaliksik na mga usapin tungkol po sa mga prioridad na programa at proyekto ng ating pamahalaan at ang kanila po namang pagpopondo sa kanilang mga kagustuhan po na uri ng mga programa at proyekto. Abangan niya mga kapatid ang ating pong binubuo na Think About It. May title na ba yan, partner? Ang title nito? Buhaya? Ano ba? Easy. Ay, sorry. Sandali lang. Mga kapatid, meron din pong abiso ngayon itong ICI ninyo. Hindi natin, meron daw silang pinatawag na mga mga resource persons. Tapos Okay. secret ulit yung nila hearing. Oo, kagaya ng mga nauna, wala pa ring live streaming. Tingnan natin. Pero mamaya po, bibigyan namin kayo ng sample kung paano po ang galawan itong ICI na ito with all due respect. Yun. It's, ICI, which literally means... Independent Commission for Infrastructure. Sorry, some people beg to disagree, Madam Chair. Oo, ano bang meaning para sa inyo? Sa kanila, sa iba, it's intentionally concealed investigation. Bago yung meaning, bawat linggo na lumilipas. Okay. Intentionally conceal, Concealed Concealed investigation. investigation. Andiyan na ba si attorney?
Okay, ang ating kakausapin, importante po ito. Sana po ay maging available na siya. Mamaya na po natin bibigkasin ang kanya pong pangalan para po sa isyong ito. Samantala po naman, wala bang reward na ibibigay ang gobyerno? Okay, wala bang reward na ibibigay ang government dito sa mga makapagtuturo kung nasan ba si saldi ninyo? Oo nga, wala pa ako nababalitaan kasi kung meron man, for sure naman i-announce nila. Yun nga rin ang pinagtataka ko. Kung nasa Portugal man ngayon si saldi ko, dapat ba talagang ina-anunsyo? O dapat medyo confidential yun? Kasi baka mamaya pag na-announce na nandun siya, magtatago na naman ito. Ipasok Hindi pa na yan parang sa nalalaman ulo. ni Zaldi kung ano ang galaw ng gobyerno. So siya mismo na ayaw umuwi dito, makapagtatago lalo. Kumbaga, ina-anunsyo mo na hinahanap ka namin Oo, dyan. di nagtago na. Parang sinasabi nyo na magtago ka na kasi may mga nakakita na sa'yo sa Portugal. Parang yun lang, parang ganun yun sa akin ha. Kasi, Hinahanap ka namin sa Japan. oo. Kasi, di ba, ina-announce ba talaga yon? I mean, what's the protocol for that? Aba, Kung sakali man. hindi ko alam. Oo, Hindi ganun ko ba alam. talaga dapat Hindi yun? ko alam kung anong agenda. Nagtatanong lang din naman ako. Kasi syempre, di naman ako taga-gobyerno eh. Paano ba protocol nyo dyan pag may pinauuwi Ang kayo? pagtatanong mo kasi ay tanong ng pangkaraniwang Pilipino. Kaya nga, Di ba? bakit Hindi mo na kinakailangan pa na-announce? maging isang cabinet secretary o Or sukdulan abogado. o graduate ng UP Diliman. Di ba? Tama. Nagtatanong O UP lang naman Baguio. po kami. Che-che. Correct. O kaya PUP Santa Mesa. Yan. O UP Los Baños. Lahat ito Lyceum na. of the Philippines. Sa Lyceum, lahat na. Hindi naman kailangan eh. Kahit nga yung mga hinahanap natin ngayon sa Pabidat sa True FM, itong mga tindera sa palengke, yan din ang tanong nila. Ba't ina-anunsyo? Para namang hinaabisuhan yung magtago. Yung huling sighting. Tapos inutusan pa yung mga Pilipino sa Portugal. Kung makita nyo nga daw po dyan, mag-video at mag-picture. Ay, baka mahirap din kung sakasakali nga naman. Nasabihin mo na huli ho naming nalaman na nasa Jupiter. Pwede ba doon? Sige. Har. Sa bagay, sa dami ng Okay. pera nila eh. Mga kapatid, baby girl, habang wala pa itong ating gusto ho nating Makausap. makapanayam dahil nga po sa mga importanteng katanungan. Opo, ngayon pong araw na ito, meron pong abiso nga ang ICI sa mga imbitado. Sino-sino sila, baby girl? Eto na po mga kapatid, ang mga In iniimbitahan. alphabetical order daw. Yes, ang mga iniimbitahan po na resource person ng ICI. Ito po yung magaganap December 2 ngayong araw hanggang December 5. Ang mga kasama po ay si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agaraw Jr., kasama rin po si Bulacan 1st District Representative Danilo Dani Domingo. Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte. Land Bank of the Philippines officials and representatives, maging si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Benguet Lone District Representative Eric Yap. Ito po mga taong ito ay inimbitahan para po sa isang malamang executive session nito pong ICI. Kasi yung mga nauna, may mga nauna na pong ipinatawag, lahat po ay puro executive session. Hindi natin alaman kung ano po ang kanilang mga naging usapan. Kasi nga, base sa panayam ng mga naunang ipinatawag, ICI daw mismo ang nagtanong kung ang gusto ba nila ay executive or yung may live stream. Ako dito, sa akin lang naman po ito, baka naman mismo po yung taga-ICI ang gusto rin pong executive session. Kasi kapag yan po'y panoorin natin, baka malaman natin kung paano sila magtanong. Sorry po paano sila magtanong, di ba? Paano sila bumusisi sa mga isyong ito? Baka, well anyway, kasi nga po tayo hula mga yun, nagkakaroon ng mga haka-haka, kuro-kuro. O kaya naman po mga opinyon, kasi nga hindi po natin napapanood, hindi po natin nakikita, hindi po natin narinig. Baka naman halimbawa, humarap doon yung isa. Na kamag-anak, yung nakaupo dyan sa Malacanang. Baka ang itanong how's your dad? Bakit naman ganun ang tanungan? Para namang coffee how's your date mom? naman yan. How's your mom? Ganyan mag-usap. How's your tita?
How's your, no, it's not tita. How's your auntie? And Ah, uncle? okay. Oo. O kunyari, How's ikaw your yung taga... ading? Oo. And si Manang. Di ba? Sorry po. Oo. Okay, sige. So habang wala pa itong ating importanteng interview nga po and sana nga po agad siyang makatugon sa ating pong tawag kasi nga po ito appointment interview. Gusto kong puntahan lang itong napag-uusapan tong ICI. Ito ho naman po ay obserbasyon lamang kasi may mga tinanong akong abogado kung kanila ho bang binasa itong una, yung referral, no? Kumbaga ito yung cover letter nitong mismong referral to the Office of the Ombudsman concerning ito pong si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Okay? At dito rin po mga kapatid, actually, kasama po ito pong si Saldico sa mga nababanggit. Dito po sa attachment nito na ilang pahina po ito. Walang bilang yung pahina pero higit po ito mga 20 pahina siguro o mga 15, ganun. Anyway, sa referral mga kapatid, kung binasa mo naman ito girl, di ba? Referral for further investigation. Naka-address po ito sa ating pong kagalang-galang na ombudsman. And dito po sa number 2 at number 3, klaro po naman din yung nakasulat dito sa number 2. Pakibasa lang yung may marka. Ayan, please. Baby girl, please. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Yan, okay. So, yan din po ang ginamit nga, no? Na pangsalag mismo nung kampo ni dating speaker, no? Na mismong itong referral ito nagsasabi na wala namang findings o conclusion laban sa kanyang kliyente. And actually, opo, sa number 3, no? Opo. Ang sinasabi po dito, na yung itong transmittal na ito ay para lamang humikayat kung kakailanganin na magkaroon ng sariling fact-finding inquiry ang ombudsman. Ito yung referral. Okay. Kasi if you recall, ang ating Pangulo, nung ito ho kasi bago magkaroon ng November 30 na rally, at marami nga ang nagsasabi na naiinip, naghihintay ng mga mabibigat na pangalan, malalaking tao, mga matatabang isda, mga buayang kasinlaki ng dinosaur. Tama. Ang masabit po dito. Oo. So noon, nag-anunsyong aga-aga ng presidente na ito nga daw po, no? Pangalan pong Romualdez at ko ang sinasabi na ang akala nung una pinakakasuhan na. Yun po ang headline ng mga balita, right? If you recall, no? Yes, weekend to, pa-weekend Parang Friday pumutok. Kaya lahat ng mga news outlets, yun ang mga naging kanilang headline. Opo. So, dating speaker, pinakakasuhan ng plunder and graft. Yan ang headline. Yan mismo. Pero, hindi naman pala totoo. Noong nilabas na yung kopya ng referral at yung attachment. Sa attachment na ito, sabi po ng isang abogado po, no, na sinasabi nga, well, masaya sila ngayon. Sa dami ng kanilang kliyente siguro. Opo. Ito hong naturang attachment is mere attachment, meaning walang bigat. At kung ito lang po yung sinasabi ng ICI na kanila pong ibinibigay na mga dokumento at attachment nga para po dito kila Romualdez et al., napakadaling pabulaanan po nito at napakadaling ipabasura nito. As a matter of fact, sa under letter 5, letter V, no? Number 5, it's actually recommended action. Subject to the Honorable Ombudsman prerogative to determine the appropriate charges against the erring public officials and private individuals referred to in the allegations and the attached documents. It is respectfully recommended that the Office of the Ombudsman conduct an investigation. Meaning, yun nga, yun pa rin. Ang kahulugan nito, wala pa rin sinasabi na meron na pong
probable cause finding man lamang yung ICI. So ano pa silbi nila? Parang, sorry po pero para bagang ang dating dito, girl, ano po, para bagang nagagamit lang, sorry po kay Ginoong Babe Singson, sabi ko nga hanggang kailan ka papayag na mamuhunan sa iyong kredibilidad itong ICI na ito. With all due respect parang lumalabas, pang-optics ito di ba? I mean, alam niyo ho yun, pang-PR lang Pero sa totoo lang, wala naman Pugi ka. And ang nakakatawa pa dito, dahil ang isa ho sa pinagbabasihan nila ay yung testimonya ni Gutesa. Basura. Ni Orly Gutesa. Ni Orly Gutesa. Na dating aide ni Zaldico. Hindi natin sa minamaliit as in totally yung kanya pong statement Pero kwento lang po ni Gutesa yun. Hindi po ba? Oo. As in sinasabi niya naghatid sila ng perang ganito pero maliban sa kanyang ikinikwento, wala na siyang naibigay pa po na preba, di po ba? Yung nga ang hinihintay sa kanya, yung pagbabalik niya ron para magbigay po ng karagdagang pong testimonya and probably po ebidensya. So kung sila po sa ICI karakaraka, nagbibigay po ng gantong referral sa ombudsman dahil po din sa hearing ng Senado at statement po ng isa pong surprise witness, bakit anyari sa mga affidavit ni Roberto Bernardo na ito personal knowledge, na ito nagsasabi, may mga attachment kung kailan po mga kapatid yung sinasabing identification ng projects, halaga ng proyekto, release ng SARO, and yung kanya sinasabing deliveries in different places ng pera sa isang try, give, o laybar. I mean, with all due respect opo, bakit ang ICI parang pinipili lang nila, di ba? At yung treatment nila, para bagang, ewan ko lang po sorry again, pero gusto ko mampung paniwalaan at magbigay ng kumpiyansa sa papel ng ICI dito po sa skandalong ito, parang ang dating ngayon talaga, hindi na may tatanggi din na para silang kasangkapan. Sorry po. Ako po lamang naghahayag po ng aking sariling damdamin. Oo. At yan din naman ang damdamin ng ilan sa nakikita ko sa mga kapatid natin. Okay. Na parang sayang naman daw yung ₱1,000,000. Ang paunang 41 million na budget for ninyo. this year, 41 million pesos. Next year, magkano na naman yan? Opo. Kung ganito lang ang gagawin ng ICI at puro referral lang ang mangyayari. Pagkatapos yung referral pa, sinasabi nila na tila baga na kami, wala kaming dito wala kaming sinasabi na may kasalanan ito. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan, ombudsman. Kung anong gusto nyong ikaso dyan. Okay. Pero kumbaga, mag-headline muna kayo na pinakakasuhan ng plunder. Oo. Pero yung pala ho naman, hindi po yun ang totoo na laman ng referral. Tsaka doon sa sinasabi mo na referral na yan, may sinabi sila mismo na yung ombudsman ay may sariling fact-finding inquiry. So alinsunod doon sa prinsipyo ng ombudsman mismo, sila nang bahala kung ano nga ikakaso. So ngayon ang tanong ko, fact-finding yung ombudsman, fact-finding din yung ICI, hindi ba redundant? Hindi ba parang sayang yung 41 million pesos? Yun lang naman ay tanong ulit sa akin. Sandali lang din. Kapansin-pansin na magpe-presko o maghahayag muna sa kanyang vlog Preskon. o sa kanyang Video, Facebook oo. ang presidente ng gantong oras, in 2 hours time, yun ang ginagawang aksyon ng ICI. Timing lang ba yun? Ilang Natanong mo insidente yan, na po diba? na ganun po parehong-pareho. Mag-a-announce sa presidente, nga. in 2 hours time, yun ang kilos ni Vince Dizon at ng ICI. Oo, natanong mo nga kay Vince yan. Ano po yun? Parang yan ba'y timing lamang o sabi nga sa aming mga waray-waray, kayo po'y under the bunal ng ating pong presidente. Sorry po mga kapatid, ito po lamang po'y ating obserbasyon.